Diwata Torre must accept na mission failed talaga siya. May pagka-delusional 'tong si Diwata Torre. May pagka-delusional siya kasi alam mo nung nandun ako sa labas, nakita ko siya ilang beses siyang palakad-lakad, eh. Tas all the time nasa phone siya. Ngayon, may mga taga-kingdom na na-overhear siya. Nakausap raw niya some people from Malacanang. Pagkatapos ang representation nito ni Torre is that ina-arrange na ang pagsuko ni Pastor Kibuloy. May mga ganong representations. Tingin ko, itong si Torre is saying something different sa Malacanang. Pagkatas wala siyang ma-produce kaya ang dami-dami niyang mga excuses na, "Eh, merong heartbeat pa kaming ano kaya ano naghahanap pa kami, nag-aano pa kami," ganyan-ganyan. Wala nang naghahanap sa kingdom kanina nung nandun ako, kanya-kanyang pwesto na yung mga pulis, wala na silang it is a sleepover. Kararating ko lang galing, KOJC compound. Kukuwento ko lang ng very, very quick yung mga kaganapan dun ano. Naisip ko nga siya at kailangan ko mag-live at kailangan ko i-share sa inyo kung ano yung naging experience ko sa loob ng KOJC. Kasi first time ko makapasok sa KOJC compound, eh. First time ko makapasok dun and, um, napakaganda pala. Napakaganda pala nung ano, nung compound. Baka naman na-blackmail na si Torre, Miss Joey. Alam niyo eto nga 'no, okey, start na ako nung aking kuwento. I this live is, gonna be short. Kuwento ko lang muna na nung nagpunta ako kanina sa KOGC compound, wala naman talaga akong interest na, makapasok dun sa venue or what not, ganyan-ganyan. Kasi ang intention ko lang talaga really is to, alam mo yun, yung para ba maramdaman ng KOJC na hindi sila nag-iisa. Alam mo yun, na merong mga non-KOJC members who are very concerned and are very supportive sa ginagawa nila. Sabi ko nga 'no, if we're going to look back at this in the future, I hope people understand na yung restraint na in-exercise ng mga tao sa KOJC compound is actually very crucial in keeping the peace dito sa area, dito sa and if not sa buong Pilipinas. Kasi 'di ba nga, napag-uusapan natin na yung KOJC compound na 'yan, talagang pinanggigigilan ng Amerika. Because the US government really wanted to build a drone center in Davao City because of its strategic location. Okay? Tinanggihan 'to ni PRRD noong 2013. Inday Sara I think was also, Inday Sara also received the same request I believe if I'm not mistaken. Pero hindi nga sila pumayag. Yung KOJC compound malapit sa hangar, okay? And it really makes a good location for such activities. The Americans really wanted the property so bad. Aside from the fact na napakaganda ng KOJC compound. Napakaganda ng lugar nila doon. And I think the Americans would really want to do everything to get hold of it. So yung mga warrant of arrest na yan, yung mga paghabol nila sa mga wanted kuno, those are of superficial level lang. Sabi ko nga kung sakali susuko ba yung mga lumabas at aalis ba dun yung mga pulis? I don't think so. Hindi, kukunin talaga nila yan no matter what. Sobrang ganda nung KOJC compound. And
nagulat nga ako, eh, kausap ko si ano 'no, si, Jason Rubrico, SMNI reporter. And ano 'no, talagang tinur niya ako dun sa buong compound. Nakita ko dun yung mga pulis natutulog na sa damuhan. Wala naman nagse-search na pulis. Wala naman, dumating ako ano 'no, mga 10 ako umalis dito sa bahay, eh. So mga nandun ako siguro mga 10:15, 10:30, I believe. Yun, nakapasok ako siguro ng compound mga bandang 11 na, 11 or 12, gano'n. Pagpasok ko wala naman ng nagse-search na pulis, lahat sila kanya-kanya ng puwestuhan, natutulog na. So yung iba malapit sa gate, yung iba natutulog dun sa may garden, ah, madaming pulis pero I do not see anybody searching. Walang nagse-search, chill na sila dun. Sleepover pala ang pakay. Oh, 'di ba? Sleepover pala yung pakay. So, yun 'no, parang, I think Diwata Torre must accept na mission failed talaga siya. Nagtataka talaga ako na parang anong ano, ano pang anong purpose? Ba't pa kayo nandito? Tang-inang dami niyo. Anong purpose? 'Di ba? Miss Joey bangag din yata si Torre, sabi ni Tita Susan Martinez. Alam mo, Tita Susan, may pagka-delusional 'tong si Diwata Torre. May pagka-delusional siya kasi alam mo nung nandun ako sa labas, nakita ko siya ilang beses siyang palakad-lakad, eh. Ta's all the time nasa phone siya. Ngayon, may mga taga-kingdom na na-overhear siya. Nakausap raw niya some people from Malacanang. Pagkatapos ang representation nito ni Torre is that ina-arrange na ang pagsuko ni Pastor Kibuloy. May mga ganong representations. Tingin ko, itong si Torre is saying something different sa Malacanang. Pagkatapos wala siyang ma-produce kaya ang dami-dami niyang mga excuses na, "Ay merong heartbeat pa kaming ano kaya ano naghahanap pa kami, nag-aano pa kami," ganyan-ganyan. Wala nang naghahanap sa kingdom kanina nung nandun ako, kanya-kanyang puwesto na yung mga pulis, wala na silang it is a sleepover. Sleepover na ang nagaganap. So, sinungaling talaga, may ano 'no, may sapak 'tong si Torre. May sapak 'tong si Torre. And nakita niyo yung pattern niya kasi nung kausap niya si Senator Bato, wala rin sa hulog yung mga sagot niya. Meron siyang mga pangako kay Bato na ano, 'di ba, na hindi naman, 'di ba, may pattern ng pagka-pathological liar 'tong si ano, eh, si Diwata Torre. I think he's saying something to the people in Malacanang. And the people in Malacanang is expecting that he's going to deliver. Unfortunately, he does not have anything. So pinapayagan siya, "Sige mag-stay ka pa diyan," or ano, whatever, ganyan-ganyan. Kasi gumagawa siya ng excuses na merong resulta yung ano niya, yung pag-stay niya dun. Eh, paano magkakaresulta, eh, natutulog lang yung mga pulis mo diyan, 'di ba? Ayun. So, tingin ko parang ano 'no, nagmi-misrepresent talaga 'tong si Torre sa mga tao sa Malacanang. I don't know, maybe siguro baka napangakuan 'to si Torre ng something. Sabi ko nga 'no, I think Torre is already good, na wala na siyang pake kahit makasuhan siya, mawala lahat ng kanyang mga benefits and what not. I think he's already good. Mukhang napangakuan na 'to ng langit at lupa, na wala na siyang pakialam kung sakaling maano siya, ma kung sakaling mapangakuan siya ganyan, kung sakaling makasuhan siya or what not, go pa rin, ayun. So yun lang yung gusto ko ikuwento sa inyo 'no, ano talaga, they want the place, because the place is very beautiful.
they were able to build a dome that can house 75,000 people. It's almost perfect for a drone center. So yun talaga yung ano nila diyan, yun talaga yung layunin nila diyan. Sabi ni Angry Ranger, unconstitutional ang ginawa ng PNP, bakit walang kibo ang Supreme Court? Actually, oo, no, usually, lalo na ngayon yung Supreme Court, 'di ba, ang hilig na rin nila mag-opinion sa mga sa mga issues eh. 'Di ba, remember? Nagsalita nga sila nun kay Doc Lorraine Badoy noong inuusig ni Doc Lorraine yung isang judge na nagdesisyon on red tagging. Pero yung basic human rights na ganito, basic constitutional rights like this, na hindi man lang siya nag-ano, hindi man lang siya nag-react. Hindi man lang nag-react ang ano na, there is a blatant violation of the Constitution. Eh siguro, alam sa totoo lang, eh, hindi naman talaga pala-react ang, ang Supreme Court 'pag walang existing na kaso or kapagka hindi naaapi yung kapwa nila. Pero, supposedly, you are to protect our constitutional rights. And I think this one is really blatant. And, ang malupit dito, Diwata Torre kept on repeating na legal 'tong ginagawa namin, ano 'tong ginagawa namin, ganyan-ganyan. So yun. Ayun. I think that should have triggered the Supreme Court to say something, 'di ba? Ayun. Ano sabi ni Fatima? Yung mga high ranks na officer refused Davao. Remember, ilang beses pinalitan ang commander months ago dahil yan ang utos na gawin dahil illegal nga. Ayun. Pabibo sa Malacanang. Yes, I think nagpapabibo sa Malacanang si Torre. And yung mga tao sa Malacanang, sabi ni Ian Carl, excuse niya lang yung may intel siya sa loob. You know, kung yung hinahanap niya nandun sa loob, di dapat nahuli na ngayon. Whoever that is. Remember, yung reason ni Torre kung bakit siya nandun is because of the warrant of arrest of certain Sylvia Simanes. Ano nga yun? Sylvia Simanes. Teka ha. Na ang kanyang address, ang kanyang bahay ay actually, ang kanyang registered na bahay ay nasa yan, tama, Sylvia Simanes. Ang kanyang bahay ay na-registered ay nasa Pasig. Pero sinoserve nila ang warrant sa KOJC. Sa KOJC compound. He doesn't have anything. Yeah. Wala siyang ano. Pero nasa phone call siya the entire time. And the KOJC people are saying na, no, may nagkukumpas talaga. Kasi lagi siya nasa phone eh. May naguutos talaga. I mean, if you are there to do your job, you just do your job. Pero siya, lagi siyang nasa phone. Ayun. So yun. Nakakaloka. Ayan. Teka, mini-message ako ni MJ. Ayan. So, ayun. Obviously, di ba, Joey, yung call niya is considered reporting from malaria office. Ano, what do you mean? Hi po, how's the case po
ba talaga ni pastor? Is he really convicted po? Sabi ni Makmak. Pastor is not convicted. Pastor is not convicted. Ang mga kaso niya ngayon nasa RTC. May mga kaso siya sa RTC. Ngayon, on the strength of those cases, nag-issue ng warrant of arrest. Okay? Ngayon si pastor, ang naging action niya is to question those warrant of arrests. So wala pa pong conviction. Ganun. Merong warrant of arrest, pero yung warrant of arrest ay under question din sa court. Ngayon, nung kinwestiyon ni Pastor Kibuloy yung mga warrant of arrest niya sa court, hindi ito kumikilos. Hindi nagmo-move. Ngayon, supposedly, dapat yung mga ganyan, nire-resolve yan agad eh. Dapat nire-resolve yan agad. Pero for some reason, hindi pa nire-resolve yung mga questions ni Pastor Kibuloy sa warrant of arrest niya. Ngayon, itong mga ini-issue na warrant of arrest against him, yan yung strength ng mga paglusob, yung mga ginagamit na justification ng mga pulis, katulad nito ni Diwata, na para sugurin yung KOJC. Ayun. Na supposedly, sa totoo lang, ang nipis-nipis. Kasi nga, pinanggigigilan, kumbaga parang, pinanggigigilan talaga nila yung KOJC compound. Kunwari hinahanap si pastor, ganyan-ganyan. Kagaya nito, yung nangyari kagabi. Pinanggigigilan nila si Sylvia. Siya yung talagang pakay ng mga pulis, ng mga libo-libong pulis na dineploy sa KOJC compound. Biruin mo, isa lang yung dapat nilang aarestuhin. On paper ha, yun lang ang mission nila. Isang tao lang. Pero ba't ka nagpadala ng bata-batal yung pulis dyan? 'Di ba? Kasi hindi naman talaga nila interest na mag-arrest-arrest. Hindi talaga yun ang purpose. Ang gusto nila, i-take over ang KOJC. Ayun. Mukhang tikba lang si Diwata. Guaranteed ng milyones si Torre kaya ganyan yan. True. I think handa na si Torre na makasuhan, makulong at mag-forfeit ang lahat ng kanyang benefit as a police officer. He's already good. Kaya hindi na rin niya kinakalculate yung kung makademanda ako, mawala ako sa serbisyo or what not. I think it's already good. Ayun. Ayun lang. Tahimik din ang CHR sa ginagawa ng PNP. True. This is a blatant violation of our of our constitutional right. 'Di ba? And this is excess. 'Di ba? This is a police excesses. 'Di ba? Ito talaga yung main topic nila. O ba't ngayon biglang wala na silang masabi? 'Di ba? Ayun. Ayan. Okay. Well, anyway, o sige, wait lang ha. Iniimbitahan ako ni Sir MJ Mondihar na mag-guest sa SMNI ngayong madaling araw. So, kailangan kong mag-end live para makapag-prepare ako doon. Kita-kita tayo doon. So, ayun I think nasabi ko naman na yung mga dapat kong sabihin. Gusto kong i-share at ayoko mawala yung thoughts ko. Kaya ni-live ko na siya. Pero antabayanan niyo ako kasi nasa SMNI ako maya-maya. Ayan, I think 3 AM nasa SMNI ako. Ayan, okay? See you there. Ayan, bye-bye muna.